Hi there guys! Welcome back to my channel. This is me again, Shay. Low carb for beginners tips naman tayo dyan or para sa mga nagbabalik. Yan ang pag-uusapan natin today. Plus a quick update about sa 15 days challenge na naganap netong around August guys na alam kong excited din kayong malaman. So if excited ka na, make sure to keep on watching. Bare months na nga guys, and for sure marami pa ring nagtatanong paano nga ba sisimulan si low carb and papaano ba magbabalik kay low carb para sa mga dating ginagawa na si low carb way of eating. So i-share ko sa inyo yung mga tips na ginawa ko, especially this 15 days na challenge na naganap sa ating page guys. So eto, ipa-flash ko muna sa screen ang aking start weight nung ginawa ko si challenge with you guys, and eto na yung current na weight ko. So, ipa-flash ko na lang dyan sa screen and tingnan ninyo kung gaano yung changes na naganap dyan. Next question is, possible nga ba talaga na magkaroon ng ganong change in just like 15 days? Yes, possible na possible guys. So today, I'm going to share with you at least 4 tips na pwede mong gawin as a beginner para masimulan mo na yung journey mo at magkaroon ka ng guide sa journey mo in your low carb way. For our tip number 1 guys is to start with the basic things na muna with the low carb way of eating. So normally guys, for beginners ay may mga nagsisimula na sinisimulan nila sa kaagad na advance na mga ginagawang recipes, advance na ginagawang steps. Pero I realize, and ito yung pinapractice ko since 2019 guys, na ginagawa ko si low carb is, it will be easier kapag magsisimula muna kayo sa mga basic na dapat nyong maintindihan about kay low carb way of eating. So pagdating kay low carb guys, kailangan nakafocus lang tayo sa meat, eggs, green leafy vegetables, seafoods. Pagdating naman sa drinks, you can focus sa black coffee and sa water syempre. And then if mayroon kayong mga herbal tea or apple cider vinegar, then okay na okay yon. And iiwasan natin kay low carb guys ay yung mga fast food kasi meron yung mga inflammatory ingredients. Of course, yung mga inflammatory ingredients na ina-add natin sa mga pagkain natin. And syempre, yung juice or pagkain na matatamis ay iiwasan din natin. So, those are the basic information guys na dapat alam mo kapag naglo-low carb ka, and then unti-unti aaralin mo siya all throughout sa iyong journey. If you want more details about paano nga ba si low carb, ano yung mga dapat gawin or sundin, let me know on the comment section or follow mo ako dun sa FB page natin na Shay Jella guys kasi nag-share din ako ng mga tips dyan, and we have Q&A live mostly every Friday weekly para masagot ko yung mga questions ninyo for free. For our tip number 2 naman is eat when you're hungry and stop when you're full. So eto talaga guys is mostly sinasabi nila for you to lose weight, for you to stay healthy is kailangan bawasan mo yung mga kinakain mo para bawas din yung weight mo, para bawas din yung chance na magkasakit ka or ganyan. Pero mostly sa weight siya talaga. And maling-mali po yan. Kasi kapag binabawasan mo yung pagkain mo is sinisira mo rin kung paano nagtatrabaho yung metabolism ng katawan mo. So when it comes to tamang diet, tamang way of eating, pagdating kay low carb guys, is you have to make sure kumakain ka kapag nagugutom ka, and then stop ka na kapag busog ka na. Okay? So kapag what I practice as always since 2019 guys is kapag ako'y nagugutom talaga, I need to make sure nakakain ako as long as it's a low carb meal, and then stop na ako kapag busog na ako for me to make sure na hindi na tayo magkakaroon ng kung ano-ano rin na cravings, and then for me to make sure na tama din talaga yung mga pagkain na ipinapasok ko sa katawan ko. So you have to make sure na hindi magpapagutom sa way of eating or sa low carb way of eating na to.
For our tip number 3, guys, make sure that you take your electrolytes. Maraming mga beginners, guys, na hindi alam na dapat meron talaga tayong tinitake na electrolytes when we are doing or starting low carb. So, kung mapapansin ninyo, kapag tayo ay gumagawa ng low carb way of eating, merong nararamdaman, masakit ulo, masakit tiyan, masakit yung katawan, it doesn't mean agad-agad na masama na gawin si low carb. Baka naman kasi hindi ka nagtitake ng electrolytes. So, meron tayong ingredients for the electrolytes talaga na po pwede ninyong i-take. Ilalagay ko sa screen or ilalagay ko sa comment section, guys, yung mga ingredients na yan. But the main ingredients, guys, for beginner na pinagsimulan ko also since 2019 na napaka-importante sa akin is the salt. So, yung salt na nabibili natin sa palengke, rock salt, okay lang yan. Iodized salt, kung yan yung available sa'yo, then i-go mo lang yan. Best or ang pinaka-recommended when it comes to low carb is you can go with Himalayan salt. I'm not quite sure this time if meron pa nga ba na ibang mas recommended dyan. So, kung meron kayong alam na recommended na salt for much natural way, comment niyan dyan sa comment section para ma-share din natin sa iba. Pero, recommended is the Himalayan salt, pero kung pricey, go with the rock salt na lang na mabibili nyo lang sa palengke, guys. Okay? So, bakit mahalaga yung salt? Common na sinasabi, nakakatakot yung salt, nakakataas ng blood pressure, or kung ano-ano pa. Guys, if you are doing low carb the right way, huwag kayong matatakot sa salt. Kasi if you are doing low carb, hindi po nagstay sa katawan natin yung salt because kapag wala tayong high carbs sa katawan natin, kapag hindi high carbs, hindi mataas na carbs yung tinitake natin, lumalabas yung salt sa katawan natin. And kaya mo kailangan ng electrolytes para mapalitan yung nawala na electrolytes sa katawan mo para maiwasan natin yung sinasabing keto flu. Katulad ng sabi ko kanina, sumasakit ulo mo, sumasakit yung katawan mo, or kung ano-ano pa. If you have any questions about electrolytes, guys, comment lang dyan sa baba and babalikan natin either dito sa ating YouTube channel or sa ating weekly Q&A live. But again, if you want to improve your weight loss, lalo na sa health goals mo, huwag nyong kakalimutan ang electrolytes or simply huwag kang matakot at huwag mong kakalimutan yung salt. This is the very last tip, pero ito talaga yung pinaka-favorite ko, guys. Laging-lagi kong sinasabi, even on my one-on-one coaching, even on my Q&A live sa page is, last tip na ma-share ko today is manage your stress level properly. Alam nyo ba, guys, na whenever nai-stress tayo is gumagawa rin yung katawan ng sugar sa loob ng katawan natin. So, si katawan, gumagawa din siya ng sugar sa katawan natin every time na nai-stress tayo. So, whatever na malinis na pagkain, nutritious na pagkain na gagawin mo, if you are stressed, guys, then hindi ka makaka lose ng weight and hindi mo rin marireach yung health goals mo. So, napaka-importante na hindi mo stressin yung sarili mo when you are doing this change of lifestyle na gusto mo. So, my rule is if anything that's out of my control, then I have to let it go. Huwag mong saluhin lahat, bitawan mo yung mga bagay na hindi mo naman kontrolado kasi yun lang din yung magpapastress sa'yo. And then, another thing, huwag mong ikumpara yung sarili mong journey sa ibang tao. Mag-focus ka lang sa'yo. Ikaw yung i-improve mo, hindi yung ibang tao. Kaya make sure na mag-focus ka lang sa sarili mo. For example, you have to celebrate your small win, guys. Kunwari, ikaw ay
kumakain ng 4 na rice sa isang araw, tas biglang naging 3 na lang. Then you have to congratulate yourself. Napakahirap gawin yun, especially if you're doing it for years na. For example, nakakaubos ka ng isang buong chocolate tapos naging kalahati na lang siya sa isang araw or sabihin natin sa isang linggo. Then, congratulate yourself. You have to make sure na itap mo yung balikat mo, be your own fan, and maging masaya ka para sa sarili mo kasi nagawa mo yun. Okay? So, anything that's stressing you out, you have to let it go. Kung gusto mo na mag-improve yung weight loss mo, mas lalo na yung health goals mo. Para sa mga tao na hindi lang gustong gawin si low carb for nutrition, but also for you to improve your personal development or your mind setting, isa yan sa mga tinuturo ko on my one-on-one coaching for free na kasama ng package ng ating low carb way of eating na coaching session at isa yan sa mga ine-enjoy na mga students natin on my SJ program. So just in case na kayo'y interested about it guys, please mag-send lang kayo ng message sa SJ or sa Shay Jello page natin. So ilalagay ko rin yung link dyan sa comment section. So, yun yung mga improvement, guys, na naganap this 15 days and I already shared with you right now ano yung mga powerful tips na yan na ginawa ko. Yung mga binanggit ko ay those are the powerful tips na nakakatulong sa akin ngayon. Since 2019 din, yan din talaga yung pinapractice ko na I hope na nakatulong sa inyo. So, if ever you have questions, concern, na gusto ninyong maparating sa akin, gusto ninyong sagutin dito sa ating YouTube channel or sa page natin, please comment down below. And if gusto mo yung mga ganitong content, don't forget to click on like and don't forget to subscribe na rin for more weekly videos up next. So, I'll see you guys soon. Thank you so much for watching and don't forget to always keep going. Bye!